Okay, heto na po ang rason kung bakit ginigipit ngayon si BP Sara dito sa confidential funds. Dito sa vlog na ito, i-explain ito ni VP Sara bakit itong ang una nitong nagreklamo ay ang Makabayan Black. Bakit nagreklamo sila dito sa confidential funds? Ha? Kasi yung confidential funds na yan, takot sila. Dito ipapaliwanag ito ngayon ni Vice President Inday Sara Duterte para malinaw sa lahat na mga mislead na mga loyalista, sa mga na-mislead na mga dilawan. Heto po, kainin nyo po itong explanation ni Vice President Inday Sara Duterte. Heto. Ang pinupukol sa inyo pagdating Ay, actually, 5. 5 yan. may dalawa pong pinupukol sa inyo pagdating sa issue na impeachment. One, yung paglustay. Ipaliwanag nyo po ba yung 11 days na ginastos nyo? At pangalawa, yung Maria Piatos ba yun? No, Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Yun yung dalawang paulit-ulit nilang inuulit na binabanggit. Ano pong nasa likod nung 11 days? Oo. Normal yan sa lahat ng opisina ng gobyerno na nagbabayad ka. In fact, kung titingnan mo ang mga transaksyon sa gobyerno from Office of the President papunta sa municipal at city level, marami dyan na isang araw lang nagbabayad sila ng 100 million, 200 million, kasi yun yung kontrata nila. Kailangan nila magbayad sa mga obligasyon nila. So, hindi nakakapagtataka na magbabayad ka, may lalabas talaga na pera. Kasi kailangan mo magbayad sa lahat ng mga obligasyon mo. Yun yung purpose ng funds yun yung purpose ng budget. Lahat ng project mo, lahat ng programa mo, kailangan yun ng pera, diba? So, meron yung mga procurement. Tapos, pagkatapos nun, pag nabuo na yung lahat, tapos nandyan na yung budget mo, kailangan mo magbayad. So, lalabas talaga yung pera. Hindi nakakapagtataka na nagbabayad ang isang opisina ng gobyerno ng milyon-milyon sa isang araw. Pero hindi ho ba kayo napaisip na late na nila ni-release yung budget nyo nun? Kasi 11 days na lang bago mag-New Year. Hindi nyo naisip na baka patibong to? Merong nagsasabi na ganyan, na patibong ito. Pero ako good faith ako lagi sa trabaho August pa lang, kasi July, binubuo namin yung satellite offices. Kasi sa gobyerno, di ba, parang tipong limited lagi yung budget. Sa lahat ng opisina ng gobyerno, limited lagi yung budget. Lalong-lalo na sa amin, sa Office of the Vice President. Tapos yung trabaho namin, wide range yun. Pero tumutok kami sa good governance and poverty alleviation. Kasi yun talaga yung problema ng bayan natin. Alam mo, naghihirap na tayo noon, ilang years, siguro mga 10, 20 years. Hanggang ngayon, makikita mo sa economic indicators natin at yung position natin dito sa ASEAN region, makikita mo na nasa baba tayo in terms of economic performance. So ikaw, itatarget mo yung projects mo. Saan ba dito kailangan saan ba dito maraming mahihirap? Saan ba dito maraming nare-recruit sa insurgency? Saan dito ang... Ito na yung patungkol bakit takot itong si Franz Castro dito sa confidential funds na ito. Merong reports ng terrorism. Saan dito ang merong reports ng violent extremism? Saan dito ang illegal na droga? Saan dito ang mga scammer? Saan dito ang mga rapist? Saan dito ang may reports ng child abuse, trafficking? Hindi mo makukuha yan, lahat yan, kung hindi ka bibili ng impormasyon. Tapos hindi mo matatarget yan sa project mo, yung intervention mo ng gobyerno, kung hindi mo alam sino ang tutumbukin mo ng project mo. Kunwari, sa amin, meron kaming magnegosyo taday.
livelihood assistance program, entrepreneurship program. Paano namin malalaman kung sino yung tuturuan namin ng entrepreneurship doon sa kadami-daming tao sa isang lugar kung hindi namin alam sino doon ang tinatarget ng pagtutulak ng illegal na droga? Kung sino doon ang tinatarget na i-recruit para maging NPA? So, kailangan namin yon, yung impormasyon na yon para, o yan yun, ito yung sinusolve natin dyan. O dito, ito, terrorism, sige, lagyan nyo ng programa ng gobyerno dyan para hindi nadadala yung tao sa illegal. Ganun yun. Ganun dapat magtrabaho kapag kulang ang resources mo. Specific targets talaga dapat yan. Hindi ka Di ba? So yung pera na confidential funds na yan, hindi yan basta-basta ginagasta. May specific points yan kung saan ginasta para lang makuha ninyo ang intelligence, ang information na gusto ninyo. May taong babayaran na confidential na hindi po pangalanan. Okay? Kasi sa grupo nila dyan, alam nyo na natin, sa grupo ng mga terorista, may babayaran ka dyan para umamin, para isisiwalat nila. Batakin mo, babayaran mo ng malaking pera yan para magsalita sila kung saan sila nakatira, anong plano ng mga grupong ito na nakakasira po sa ating bansa. Kaya ganun po ginasta yung confidential funds. Kaya, takot sila. Kasi, yung mga plano nila, nabubuking. pwedeng, sige, itapon nyo yan dyan. O, kahit saan, maglagay tayo dito, kahit saan na projects. Pwede yan kapag marami kang pera. Pero kapag limited ang budget mo, kailangan targeted yung beneficiaries mo. Correct. Yan din po Kaya yung impeachment na yan, kapag matuloy yan at itatrial yan, mapahiya lang sila dyan, sa totoo lang. ba yung pinaggamitan ng confidential funds? Ang confidential funds, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national security. Mga threats to education, threats to mga children, ang criminality, insurgency, violent extremism. Alam niyo yung nagpapasabog ng bomba, yung mga ganon. Grabe. Dahil sa kanilang ideolohiya, ganyan. Merong recruitment sa ganyan. Tapos, terrorism. So, madaming mga threat sa national security natin na kailangan yung project natin sumasagot doon. At hindi mo magagawa doon yun kung wala kang impormasyon kung sino ang highly vulnerable sa Grabe. problema na yun. Grabe, no? Ang galing talaga ni BP Sara. Talagang iniisip nila ito eh. Kasi para rin ito sa kalagayan po ng taong bayan. Ang confidential funds na ito, this is for the interest of the Filipino people. Kasi po, national security also involves taong bayan. Kailangan nilang malaman yan eh. Talagang gagasta sila for confidential funds. Pero anong ginagawa ng mga kalaban sa politika? Ginamit pa ito para maging kasalanan ni BP Sara. Kaya mga BS talaga ito mga House of Representatives at itong mga Makabayan Black. Grabe. Mga inutil talaga kayo. Clear explanation by VP Sara. Kaya pala sila takot dyan. Okay? So guys, paki-like, paki-share itong ating video na ito at mag-comment kayo. What is your opinion patungkol dito? Okay? Anong masasabi nyo? Give us your opinion. Babasahin natin yan sa comment section. Okay?
Mag-subscribe na po sa mga bago pa lang dito ha, para updated kayo lagi sa ating mga balita. Walang bayad po ang mag-subscribe guys, kaya subscribe na kayong lahat. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.